Dahil nga umpisa na ng bagong taon, ang 2024 with Dragon, sabay-sabay tayo magplano at gumawa ng mga bagay na makakatulong ng malaki sa ating araw-araw na pamumuhay. Maswerte at masiglang araw, Frenny. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga pamamaraan at bagong pamamaraan sa pag-iipon ngayong 2024 with Dragon. Hindi lang ito basta gabay pinansyal dahil sasamahan din natin ito ng pampaswerte gabay. Kung nag-failed ka sa mga nagdaang taon ng pag-iipon, huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot, Frenny. Dahil kakastart pa lang ng taon, mahaba-haba pang pag-iipon ang pwede mong magawa. Hinihikayat ko ang lahat na mag-ipon. Gaya ng parati kong sinasabi, piso man yan, 10 piso man yan. Kapag tumagal, dumadami yan at sa kagaya ng ibang minimum wage lang, aba. Malaki na rin sa kanila ang maiipon nilang halaga. Kaya wag niyong smallin ang barya-barya lang. Matanong kita, Frenny, ano nga ba ang financial goal mo ngayon? Ano ang financial resolution mo ngayong 2024 with Dragon? Kaya kumuha ka na ng ballpen at papel at magsulat na #MBRIpon-Challenge. Alam niyo bang mainam talaga na pag-usapan ngayong Enero ang pag-iipon? Why? It's because this month is Poverty Awareness Month, mga Frenny. At dahil nga isa sa mga advokasya ko ang usaping ito, kaya hanggat maaari ang lahat ng aking mga platforms ay maging daan para mag-raise ng kaalaman sa bawat tao patungkol sa kahirapan. Isa na nga ang topic na ito ngayon, ang pag-iipon. Ipon Challenge Tips, Do's and Don'ts. To be honest, madali lang naman mag-ipon. Gaya ng sinasabi ko, ang papiso-piso mo, pag dumami na, malaking bagay na din. So let's dive into the video. Number 1, nagagalaw mo ang ipon mo because of emergency reason. Ito naman talaga ang pinaka-top reason ng mga nakararami kung bakit hindi nagiging successful sa pag-iipon ng pera. Kung bakit wala pa sa isang taon ay nagagalaw na agad ang ipon mo sa alkansya. Huwag kang malungkot, Frenny. Hindi mo kasalanan. Pero may kulang at may mali na diskarteng nagagawa mo. Sa pag-iipon ng pera o ipon challenge, magkaiba ito sa emergency fund nyo dapat. Magkahiwalay. Let's say, naghulog ka ng piso sa ipon challenge battle mo. So, lagyan mo din yung emergency fund mo ng piso. Well, kung may extra kang another piso para maging 2 piso a day sa emergency fund mo, gawin mo. Huwag mong ilagay lahat sa ipon challenge battle mo. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan mo magbawas sa mismong ipon mo. Remember, walang nakakaalam kung kailan ka magkakasakit, kung kailan ka may impuntong babayaran o yung biglaan. And that's what you call emergency. Kapag may emergency fund ka, hindi mo napapakialaman ang ipon mo. So keep in mind that. Hindi lang iisa ang hinuhulugan mo dapat. Huwag ka manghinayang. Let's say, sa buong taon, walang naging aberya sa'yo. Then, hindi mo nagastos yung emergency fund mo. Pwede mong ilagay ang emergency fund mo na napuno na sa iyong ipon challenge battle at magsimula ulit. Trust me, masarap sa pakiramdam ang ganitong gawain. Number 2, disiplina. Real talk lang tayo. Once na marinig mong ipon, pag-iipon, medyo umaatras ka eh. Why? It's because alam mo sa sarili mong hirap ka mag-ipon. Bakit? Kasi nga, wala kang disiplina sa sarili mo at napakahirap mong disiplinahin ang sarili mo when it comes to paggasto. Take note, paggasto sa mga luho mo. Aminin mo man o hindi, sa kakarampot na kita mo, nakukuha mo pang makipagsabayan sa mga taong alam mo namang stable ang financial wealth nila. Hindi lang sa mga kakilala mo, kundi nakukuha mo sa social media. May nakita ka lang nag-milk tea. Gusto mo mag-post ka din nang nagmi-milk tea ka. May nakita ka lang nag-post na nag-travel. Gusto mo mag-travel ka din. Kahit na alam mo sa sarili mong hindi sapat ang pera mo. Ang perang nasa wallet mo. Come on mga Frenny. Disiplina ang tanging kailangan para makapag-ipon ng pera. Uulitin ko pa ba na kahit minimum wage ka lang, ang kita mo, makakapag-ipon ka sa pabarya-barya lang. Matuto kang mag-ipon mula sa maliit, lalo pat hindi mo kaya ng biglaan. Step by step mga Frenny. Number 3, sacrifice. Isa sa mga makakatulong sa successful na pag-iipon ay ang sacrifice method. Hindi ito yung tipo na dinedeprive mo yung sarili mo sa lahat ng bagay, lalo na sa pagkain. Well, kung may sobra-sobra ka naman pera, why not? Good for you. May ipon ka na, may emergency fund ka pa, meron ka pang panggastos sa mga kung ano-anong mga gusto mo. Luho. But how about sa mga taong kahit minimum wage lang hindi pa umaabot? Step 2 and Step 3, magkasama yan. Disiplina. Pag may disiplina ka sa pag-iipon at pag-handle ng pera mo, that's the time na papasok ang salitang sakripisyo. For example, gusto mong kumain ng burger sa sikat na food chain.
Let's say 180 pesos ang isang burger na gusto mo. Hindi pa kasama ang pamasahe at extra na magagastos mo kapag sa mall ka nagpunta para kumain. Syempre kasi pag nasa mall ka, ang daming tukso, ang daming bagay na gusto mong bilhin. So imagine, burger lang naman talaga yung gusto mo pero napagastos ka na ng malaki. At dahil pinigilan mo ang sarili mo, sinakripisyo mo yung craving mo sa burger na yan, nakatipid ka. In what way? Namalengke ka na lang ng burger bun at patties at ikaw na mismo yung gumawa ng cravings mong burger. Paano kung magaling ka pa magluto, mas napasarap pa yung burger na gusto mo, di ba? Mas masarap pa yung ginawa mo kaysa dun sa mismong gusto mo talaga. Hindi pa nabutas ang bulsa mo. And that's what you call sacrifice. Number 4, mindset. Minsan alam nyo bang nahihirapan kayo sa pag-iipon dahil sa mindset nyo, sa formulation na nasa utak nyo, kung paano kayo mag-handle ng pera nyo, ng income nyo. Kung minsan kasi pag nagsahod tayo o nagka-income, inuuna yung gastos, lalo na yung lifestyle bago may maitabi. Yan kung may matitira pa sa nagastos mo, which is wrong. Gusto mo ba na yung pera mo mag-adjust sa'yo? Gusto mo ba yung pera mo mag-adjust sa lifestyle na gusto mo? Syempre mga friendly, mali yun. Big no mga friendly. Mag-adjust ka sa kung anong natirang pera sa'yo dahil nagtatabi ka. Yan ang tama. Number 5, distraction. Nowadays mga friendly, pagising pa lang natin ng umaga, ang dami ng distractions sa paligid natin. Cellphone, social media, technology, at kung ano-ano pa. May makita ka lang sa umaga na nag-post ng sale online, may stock ka na doon. Maghapon na yun ang aatupagin mo. Ang siste, kahit may ginagawa ka or may pasok ka, yun na ang nasa isip mo. Like, paano ko kaya mabibili yun? Uutang kaya ako? Etc. 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 Hindi ba pwedeng inspirasyon mo na lang yung nakita mo at huwag kang magpa-distract? Bumuo ka ng goal mo. Like, paano ko mabibili yun kung wala akong extra na pera? Kung wala akong ipon? Tsaka mo sabihin sa sarili mong, dapat mag-ipon ako. Dapat lagi akong may extra para kung sakaling may gusto ako, may sapat akong panggastos o pambili sa gusto ko. Hindi yung nadidistract kayo ng kung ano-anong bagay. Kaya ang siste, hindi natutuloy ang ipon nyo. Number 6, bago mo magawa lahat ng mga bagay para makapag-ipon, dapat unahin mo muna ang maging healthy. Tama yan. Yan ang physical wealth na tinatawag. Kailangan wala kang sakit, malakas ka para mas magawa mo ng maayos ang mga dapat mong gawin para sa financial goal mo sa buhay mo. At para mas gumaan ang daloy ng positive vibes sa buhay mo, narito ang gabay pampaswerte sa alkansya mo. Cinnamon as always mga friendly, ang cinnamon ay isang sangkap para mas mapabilis ang pasok ng kaperahan sa inyo. Believe it or not, ang cinnamon ay may power or ability to attract luck and abundance. At syempre, mood booster din ito. Kaya naman ang tanging kailangan nyo lang ay maglagay ng kahit isang cinnamon stick sa alkansya nyo. Applicable ito ngayong 2024 Wood Dragon. Gaya ng nasabi ko sa mga nagdaang aralin patungkol sa Wood Dragon 2024, ang cinnamon ang top 1 na sangkap sa pampaswerte para ngayong taon. Sa paggamit ng cinnamon stick, una sa lahat, ang intention nyo dapat malinis at syempre as always, be specific sa mga kahilingan. Isulat lamang sa cinnamon stick ang kahilingan at sindihan ito kahit 1 minuto lamang mga friendly sa green na kandila. Habang inaantay mo ang 1 minuto, dapat binabanggit mo din ang nakasulat sa cinnamon stick. After that, patayin ang sinindihang cinnamon stick at ilagay na ito sa inyong alkansya and you're good to go. Pwede din sa mga wallet nyo ito kung wala kayong alkansya at nag-iipon lang ng pera sa inyong extra na wallet. But make sure na na-cleanse nyo. Kaya kung hindi mo alam kung paano mag-cleanse ng wallet ngayong 2024 Wood Dragon, kasama ng orasyon na pampaswerte na maaari mo din gamitin sa alkansya mo, ito ang videong yan, panoorin mo. At isulat ang orasyon at ilagay sa alkansya mo. Swerte yan, kaya simulan mo na ngayon.